Kumusta kayo mga ka-brothers? So pasensya na po kung ngayon ulit tayo nakapag-upload ng video dahil yung camera na in-order ko po ay karating lang, no? Yung gagamitin nating camera sa ating bagong YouTube channel. So nandito ako ngayon mga ka-brothers sa bahay. Yan, sa harap ng bahay ko. So ipapakita ko sa inyo, magkaroon tayo ngayon ng house tour kung ano ba nangyari kay ka-brother Ed, kung saan nakatira. So papasilip ko po sa inyo yung bahay na pinagawa ko, no, na pinag-ipunan natin hanggang sa napagpagawa tayo ng bahay. So by age of 36 ni ka-brother Ed, mayroon na po tayong sariling bahay. So mga ka-brother, nandito ko ngayon sa subdivision, no? Subdivision to, kaya pansin niyo po tahimik. Itong bakanting lote, yan, bakanting lote. So ikot ko lang po yung camera. So yan, ito po yung way papunta dun palabas. Yan, and then ito may bakanting bahay po dyan, wala nakatira. Tsaka dito bakanting lote rin. So dito mga ka-brothers, yan po yung aking bahay. Titinan nyo. So papasal ko po kayo ngayon sa bahay ni ka-brother Ed. Ayan. So pansin nyo, maraming damo sa harap kasi wala nakatira. Bihira ko lang po ito kasi binibisita. Dahil gawa ng aking trabaho po ay laging travel. So minsan lang ako nakakabisita dito. Parang minsan po umuwi ako sa amin sa bahay. Kasama yung mga kapatid ko saka sila nanay. So marami. Ito mga ka-brothers, dadamuhan natin yan, no? Dami ng mga damo. So yung katabi kong kaharap kong bahay, yan po. Ito ay paupahan, no? Apartment sa kabila. So yung mapansin nyo, yung ating bakod ay talagang pinagawa ko para iwas akyat, kasi yung mga pagala-gala na umakyat sa bahay, kaya po tayo na nagpagawa ng ganitong bakod. Okay, so mga ka-brothers, pasok tayo sa bahay. Samahan niyo ako, ipasyal ko kayo sa aking bahay kung ano pong masasabi nyo dito sa pinagawa kong bahay mga ka-brothers. Usually nakalak yan pag walang tao. Ayan mga ka-brothers, makapansin nyo maraming damo, pero yan po ay hindi damo. Yan ay talbos ng kamote. Napakarami na mga ka-brothers, you know? Halos ang harangan na yung pathway, yung daan. So yan mga ka-brothers. So dito kasi mabilis lumago yung talbos ng kamote dito. Mataba yata yung lupa. Kaya pag dinadamuhan ko, ilang linggo lang pag nabuhusan ng ulan, ayan, biglang dumadami agad. So yan, marami mga talbos ng kamote. So pag may isda tayo, pwede natin yung instant gulay agad. Napakarami. So yan mga ka-brothers, so, puro talbos ng kamote yan, ang dami mga ka-brothers. Tapos sa sili naman, namumula sa sili, sa dami ng sili, yan, taba. Mataba yung lupa. So yan po. So pag dito, pag bumibili ako ng isda, hindi na ako bumibili ng gulay. Pag mga talbos ng kamuti lang, dito na ako kumukuha. Pero yun nga, sa sobrang dami ng hindi lagi nalilinisan at nadadamuhan, kaya dumadami. So ngayon, ikot muna tayo sa bahay mga ka-brothers, sa labas ng bahay, tapos saka tayo papasok. Okay, so sa mga hindi pa nagsusubscribe, subscribe po kayo sa YouTube channel ni ka-brother Ed. So marami tayong mga pag-uusapan dito. So iba't ibang mga content po, hindi lang po fishing. Kasi yung fishing, pag umuwi ako sa amin, doon lang po ako mangingisda. So dito, iba-iba po yung ating mga mga content mga ka-brothers. So yan po ang aking bahay. Ang kulay po niyan ay ang paborito kong kulay, sky blue, parang greenish na blue. Okay, so ayan po, pansin nyo yung pinaka front nya. So nagpa-install ako ng solar light para pag burn out laging may ilaw. Tsaka nagpakabit rin ako mga ka-brothers ng CCTV. Yan, ito yung CCTV natin. Yan, nakatingin. So dahil ako po ay laging wala, so
Kaya ako nagpa-install ng CCTV. At saka yung CCTV mga ka-brothers, pwedeng ma-access yun remotely sa ating mobile. Dahil meron tayong merong application yung nag-install po niya na pwedeng makita. So kahit wala ako dito, basta may internet connection, so pwede ko makikita ko ano po yung nangyayari dun sa bahay. So yung CCTV niyan, meron dyan, saka sa kabila, saka dun sa loob mga ka-brothers. So for security purposes rin. Yun po ang tip sa mga laging wala sa bahay. So palagyan natin ng mga mata yung bahay. So ikot tayo dito mga ka-brothers. So yan, balang araw papadamuhan natin yan. Dadamuhin natin to. Yan po hanggang doon, no? Yan po mula dito hanggang doon sa dulo mga ka-brothers. Yan ano. Actually itong lote po ay 300 square meters mga ka-brothers itong nabili kong lote. Matagal na po ito nabili ko. So ito po ganun kalawak po. Saka yung halaga ay noong time na binili ko medyo medyo mura-mura pa, pero usually pag ganitong sa city mga 7 digit talagang halaga nun mga ka-brothers. Okay, so dito sa likod, so bali 3 bedrooms po yan. So meron tayong sa una, meron tayong split type air condition yan pag mainit. And then dito sa pangalawang kwarto, meron rin tayo ditong yung outdoor unit, split type air condition rin po para sa mga bisita. So yan yung mga ating mga maliban sa talbos ng kamote, meron pang ang tawag dito, kangkong. Yan, mga adobong kangkong. So yung mga kangkong, so gusto na nilang pumasok sa bahay, ano, dahil wala naglilinis. Minsan hinahawi ko na lang yan. Tapos meron tayong tanim na kalamansi. Yan, medyo matagalan. Saka itong kamyas mga ka-brothers. So malapit-lapit ng bumunga ang kamyas. Meron pa tayo ditong kamuting kahoy o balanghoy, at ang malaki at malawak at mataas na malunggay mga ka-brothers. Marami ng bunga, oh. So 2 puno o 3 pala, may isa, ito pa malunggay. So balang araw harvestin natin tong mga bunga niya. Ayan ang mga bunga mga ka-brothers. So yun nga po, may idea na rin tayo. So dito sa ating channel, dito na rin yung ating urban gardening, tsaka may cooking tayo mga ka-brothers. So mayroon pa tayo dito sili sa likod. Yan, sili. Tapos yung saluyot, natumba na ang saluyot. Tsaka doon ba sa part na ito, dito meron ditong lemongrass na tinanim, marami ng damo, tsaka luya. Ayan po. Tsaka meron tayo dito mga ka-brothers na dirty kitchen. So yan, dahil dirty nga talaga, so marami nakakalat po na basura. So lilinisin ko rin po yan. So dito po pag mag-iihaw, pinagawa ko talaga to para pag nag-iihaw hindi mausok masyado. Tsaka maganda tingnan kasi nasa likod lang natin yung mga pananim ng mga halaman, pag mga gulay mga ka-brothers. So dito tayo mag-iihaw pag tayo ay nagluto mga ka-brothers. Okay? So yan po, nakabakod lahat para iwas na rin sa mga magnanakaw at nanloloob ng bahay. So dito meron rin tayong CCTV sa likod, may warning, no? Saka yung mata ng CCTV. So yan. Okay? So pasok tayo sa loob mga ka-brothers. Ipakita ako sa inyo yung loob ng bahay. Hindi pa ganun masyado maayos, hindi pa ganun kaganda kasi may mga inaayos pa ako, tsaka mga dinadagdag pa, pero ox na siya mga ka-brothers. Yan po, ito yung pinaka terrace. Yan. So ang maganda dito, sa terrace mga ka-brothers, kapag umaga, pagising mo, makikita mo agad yung sikat ng araw. So para magkaroon ka agad ng energy, kasi yung sikat ng araw nakatamban na agad dito. Yun. Ayan. Mapapansin nyo po, maraming bahay dito sa paligid, del subdivision, pero napakatahimik mga ka-brother. Parang nasa probinsya talaga. Actually yung location na ito po ay city, pero probinsya rin po mga ka-brothers, kaya tahimik. Okay, so meron pala akong bike dito.
pag tuwing umaga. So hindi lang tayo ngayon nakapag-bike. Ito yung pinaka-exercise ko mga ka-brothers. Iikot tayo. And then meron tayong dalawang dumbbell pampalakas ng muscles. At nanghihina. So okay po, so pasukin natin yung bahay mga ka-brothers. Tingnan natin kung anong meron dun sa loob. Okay. Buksan na natin yung ilaw. Yan po. So meron tayo ditong dami na chandelier lamp. Ilaw sa magkabilaan. Tapos ito yung pinaka waiting area, guest area po mga ka-brothers. At meron tayong flat screen TV, 43 inches na Panasonic, no? Android TV mga ka-brothers. So dito ako nanonood ng mga videos, kahit yung sarili kong video. Tapos dahil naka-internet connection, hindi na kailangan mag-install ng cable kasi pwede natin ma-access yung mga live news. So sa mga gusto naman po mag-video okay, so pag nandito sa Ate so meron tayong speaker. So mataas po ang ano niyan. Yan. Concert. Tapos may dalawang microphone. So yun. May telephone rin tayo dito. So pag may mga tatawagan. So yun po mga ka-brothers, yung tapos diretso tayo dito sa bahay. So ito yung pinaka-dining. So ang ano lang nito, sa iba kasi sa design, ayaw nila ng pagpasok ay kita agad yung loob, no? So meron silang division dito na nilalagay. Pero ako po, ito yung prepare ko para pagpasok mo, lalo na kung may anak, kita mo agad yung loob para yung mga blind spot makikita na agad. So yan po. Buhayin na natin. So, meron tayo ditong refrigerator. Yan. Panasonic rin. No frost refrigerator. Walang laman. Kasi walang tao. Yan. Maganda. Actually, yung sa refrigerator na gusto ko kay Panasonic ay ano siya. Hindi naman po nagpo-promote. Kaya yung TV ko Panasonic. Panasonic rin to. Matibay yung durability. So, itong ating kusina, hindi pa rin po tapos. Kasi papalagyan pa po natin dito ng modular cabinet. No, hindi pa tapos. So, yan. And then, tingnan natin ang labas bago tayo pumasok sa kwarto. Ayan. Ito po yung pinaka-exit, mga ka-brothers. So, pag maglalaba, ayan. Dito po ako naglalaba, mga ka-brothers. Meron tayong washing machine. So, ganoon ulit yung brand, Panasonic. So, kaya nga sabi ko, may kanya-kanya po tayong preference. So, depende po yun. So, paglabas, habang naglalaba dito, so dyan, may nagluluto, pwede may nagluluto. Tapos dito makikita na natin yung mga tinanim nating halaman na pwede nating gulayan. Yung dalawang malunggay, kanina na nakita natin. So, yung kabila po niyan ay bakanting lote rin. Tapos yung kabila nito, bakanting lote rin na may-ari na po yan, mga ka-brothers. Okay, so pasok tayo sa mga kwarto, mga ka-brothers. Pakikita ko sa inyo yung aking 3 bedrooms. Bali itong bahay po ay, ang lote ay 300 square meters. Ang bahay po ay nasa 100 square meters. Tapos 3 bedrooms at saka 2 CR. Okay, so pasukin natin yung kwarto, mga ka-brothers, kung anong meron doon. So yan, balik na tayo dito. So bali itong ilaw, pinaka-dining sa gitna. Meron tayong ilaw dyan. So, nagpapalit-palit ng kulay yan. Yan, kung gusto ito yung medyo incandescent yung ilaw. So, yan po. Pansin mo, malawak yung lugar. Tsaka, very common ang design ng room. Okay? So, pasok tayo sa kwarto. So, bali ito po yung isang CR. Ito yung CR sa lahat. Ang kalahatang comfort room. Ayan, mga ka-brothers. And then, pasok tayo dito sa isang kwarto. Ito po ay, ang tawag ko dito ay economy room. No? Yung parang, tawag dito, pag sa hotel, di ba, merong premium, deluxe, economy. So, dito, mga bisita. Usually, dito rin natutulog si nanay. Meron tayong cabinet, sampayan. Tapos, bubuksan natin yung bintana. Makita na natin yung mga kanun sa labas. Ayan, mga ka-brothers.
So ito yung bandang likod. Yan. So mayroong isang foam para pag maraming pumunta dito, sila Ate Mary at ibang mga bisita, so pwedeng matulog pa dito sa lugar na ito. No? Space, gamitin yung space. So merong naka-ready siya dun sa aircon, pero hindi ko na palalagyan ng aircon mga kabrothers kasi dalawa naman yung bintana. So maayos na yung ventilation. Okay? And then pasok tayo dito sa aking yung tinatawag na deluxe room mga kabrothers. So deluxe. So meron tayo ditong vacuum cleaner para pag maalikabok, panlinis. So pasukin natin tong deluxe room na tinatawag. Ito yung pambisita. So dito po pag may mga bisita kami, lalo na yung pag mainit, so dito ko pinapatulog. So yan po yung pinakahigaan, yung pang-hotel talaga na pang-hotel na kumot, bedsheet. Tsaka meron tayong split type aircon yung kanina, yung Sharp naman. Ito ay medyo nakaya na ng budget, pero matibay po yan, yung Sharp split type. Meron din tayo ditong cabinet, tsaka salamin. So buksan natin yung labas. Ayan, so kitang-kita agad yung sikat ng araw. Ayan yung pinaka-outdoor unit ng aircon. Tsaka yung maraming talbos ng kamote. Okay, so pasok tayo dun sa master's bedroom. Dito natutulog si ka-brother Ed, mga ka-brothers, sa master's bedroom. Ito po yung master's bedroom natin. Buksan na natin yung ilaw. Yan. So ito yung sailing CR. Ayan, para sa master's bedroom. Tapos cabinet. Saka ito yung pinaka-higaan. So mayroong foam rin sa baba para pag may maraming bisita, so pwedeng matulog pa dito dahil malawak po ito. Pwedeng pinaka-playground ng bata. Ito yung indoor unit ng aircon natin na split type. At saka meron tayo ditong TV, no? Android TV rin po to, 32 inches. So ito naman ang brand ay Skyworth. Malinaw rin po yan mga ka-brothers. Tapos meron tayo ditong isang TV pa. Pero yan po ay hindi TV. Yan po ay CCTV monitor. So nakita natin, dito tayo pumasok kanina. Tsaka ito yung likod ng bahay, yung mga garden. Tsaka ito yung harap, no? Camera naka-ready. So yun po. Dahil pag wala ako dito pa naka-travel, yung bahay lagi naka-monitor sa CCTV. Pero dito po sa lugar ay tahimik mga ka-brothers. So buksan natin yung labas. Yan. Yan po yung pinaka-main gate. Tapan na natin. So pag ganitong December, yung winter season, ay hindi na ako nag-aircon minsan. Kasi hindi na masyado ganun kabanas. Ayan. So mga ka-brothers, naikot nyo na yung aking munting bahay. Munting bahay ba to? So ito po ay pang family talaga na bahay mga ka-brothers sa pinagawa. And then kakarating na kasi kagabi nitong aking bagong vlogging kit. So ang gamit natin ay GoPro Hero 9. Yan. Saka yung mga ito yung para sa headband, charger, itong underwater, saka itong pang tubig, saka yung tripod po yung ginagamit ko ngayon. So yun po mga ka-brothers, maraming salamat po sa mga galing sa Fishing Brothers na napadpad dito sa channel ni ka-brother Ed. Kaya sinabi ko po sa inyo, ito po ay sarili ko ng channel mga ka-brothers, kaya iba-iba na yung content, hindi lang po fishing, hindi lang po lahat-lahat po mga ka-brothers. At saka itong bahay pala, itong lupa ng mga kabili ko brothers, ito yung pinag-ipunan ko talaga mula ng simula kasi ako po ay 10 taon rin nagtrabaho sa Manila. So nagtipid tsaka nag-ipon, so nakabili tayo ng lupa. Saka itong bahay po ay housing loan po ito mga ka-brothers, hindi naman to kayang ika-cash agad. So, hindi naman, yung kinikita namin dati ni ka-brother Eric sa YouTube, pang additional na lang po yun. Dahil marami rin po ang dapat mag-share dun sa kita. Kaya, so mga ka-brothers, sa mga nanood po,
Ganun din po sa mga marites dyan na nakikimarites. So may iba kasi mga viewers na nakikimarites lang at nakita ano bang meron si Ka-Brother Ed dito. So kung ano pong masabi nyo, comments lang po. Dito sa halaga ng bahay po, basta ito po ay siguro nagkakalaga ng ano, walang exact amount pero mga, siyempre, 7 digit po ang halaga nito mga ka-brothers kung ito total natin. Pero dahil naka-housing loan siya, so hindi natin hanggang kailan. So 30 years to pay itong bahay mga ka-brothers. So yun po. Maraming salamat sa mga nakasubscribe. So sa mga next coming videos mga ka-brothers, pupunta dito si Nanay. Tsaka may dalawang babae pong pupunta. Yun pong abangan natin mga ka-brothers sa mga sunod na video. Okay, so maraming salamat sa pag-subscribe sa YouTube channel ni Ka-Brother Ed at sa ganoon na rin sa Fishing Brothers. So sa mga group of channels, mag-ingat po kayo and God bless po.